Hello mga kabokshot! Welcome po muli sa panibagong episode natin programang My Vocation is Love. So pupuntahan po natin ngayon ang ating makakakwentuhan sa araw na ito. Kilala niyo na po siya, pero syempre nung mga nakaraan ay hindi pa po siya nakapag-share ng kanyang vocation story. Kaya po ngayon pupuntahan po natin siya at atin po siya magiging kakwentuhan at i-share po niya sa inyo ang kanyang vocation story. Let's go! Ayan po mga kabokshot, narito na po ang ating mga kwentuhan. Siyempre, kilala niyo po siya, sabi ko nga po sa inyo kanina, ay kilala niyo po ang ating mga kwentuhan sa araw na ito. Sister? Yes, sister. Siyempre, sister, kahit nang kilala ng kanila, baka meron pa mga bagong mga taga-subaybay tayo na hindi ka pa masyadong nakikilala. Sige po, sister. Magpapakilala po muna ako sa ating mga kabokshot. Sister, para tayong ilipad ng hangin dito ha. Mahangin po sa Tayabas, okay? Magandang araw po sa inyo mga kabokshot. Ako po si Sister Chris D. Quiros, MCST. I'm from Catanduanes, Diocese of Virac. Yan, si sister po ay isang Bicolana. So dati ko ay sinabi nga po natin, si Sister Chris ang amin pong kauna-unahang host ng ating programa, no? Sister, nakita ko po sa ating memory sa ating Facebook. Ngayon din yata ngayong January din ang ating kauna-unahang episode. January? Yes. Kasama mo si Sister Eleonora. Yan, Sister Maria Eleonora Saknahon. Hi, Sister! Kamusta po kayo dyan sa Papa? Sana po ay safe kayo dyan. Yan. So, Sister, dati kasi, nung kayo nag-host, syempre hindi kayo nakapag-share ng inyong vocation story. Kaya pala inambush niyo ko, sister. Ambush interview po ba? No? Kaya nga si Sister Chris ay mag-share po sa inyo. Yan, kahit kilala na po siya, eh syempre, sa amin pong mga madre, may iba-iba kami kwento. Although sometimes ay magkakapareho, pero may sarili pong experience and explanation, Sister. Paano ko ba sisimulan? Gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kabokshot na this is not my dream to become a religious sister. So si Lord po talaga yung tumawag dahil nangarap po ako na yung typical na pangarap na yumaman, tumulong sa family, at kung ano-ano pa, sister. Gusto ko maging engineer. So po lahat ng pangarap ko po, walang natupad sa pangarap ko. Ayun, nagsimula po ang vocation ko. Iba po yung kwento ng buhay ko, sister, kasi hindi po ako yung tipo na lagi nagsisimba. Though I was born Catholic, pero hindi po talaga kami malapit sa simbahan. Nagsisimba ako, pero yun lang na parang sabay lang po sa sa mga tao, kasi nagsisimba rin sila. Parang wala po yun sa aking puso ang pagsisimba, ganon. Pero dumating po sa punto na meron dumating na mga missionary sa aming lugar, way back 2010. Mga Vincentian missionary sila, sister. Ang ginawa po nila, pinakilala si Jesus sa amin. So doon ko po unang, alam kong may Diyos, pero doon ko po talaga doon ako nagkaroon ng awareness na ganito pala tayo kamahal ng Diyos. Yung sobra-sobrang pagmamahal niya. And then, pinanood pa sa amin yung The Passion of Christ. So doon po ako talaga naantig. Doon ko po unang naramdaman yung sobrang niya pala akong mahal. Tayo. Kaya sabi ko, mula po noon, nag-effort ako na alamin yung aking pananampalatayang Katoliko. So doon po nag-start lahat. And then, hindi pa po actually ako nakaramdam na magbumadre ako, hindi pa. So parang yung simula ng aking awareness sa aking Catholic faith. Very late na po, no? College na. Ayun. Parang si Very late na. Saint Augustine, no? Like, I have late, loved you. I have loved you, yes. Opo, yun po yung aking karanasan. And then, during my third year college, I was blessed na nagkaroon po ako ng classmate na very active sa simbahan. So, in-invite niya po kami na mag-attend ng campus ministry prayer meeting. So,
doon din po nagsimula lahat. Dahil friend ko siya, hindi ko siya mahindian. Hanggang dahil po sa friend kong yon, talagang nahihikayat ako mag-attend din, sister, sa mga church activities, ha. Naging sunod-sunod na po yun. Nag-attend po ako ng youth encounter, ng National Youth Day, hanggang sa naging active na po ako sa simbahan. So, yun po yung mga happening sa buhay ko na nagpalapit sa akin sa Diyos. And then, during YE, youth encounter, doon ko po naramdaman na sobra pala talaga ako kamahal ng Diyos. Tapos yung pagmamahal na yon, sabi ko, sister, yung pagmamahal parang hindi ko makontain. For your information po, my desire is to become a mother. Gusto ko mag-asawa. Married life po talaga yung gusto ko. Pero nung moment na yon, parang sabi ko gusto ko mag-serve. Hindi pa agad-agad gusto ko mag-madre. Sabi ko, gusto ko mag-serve sa kanya kasi ganun niya pala ako kamahal. So gusto ko yung pagmamahal niya ay maibalik ko through service. So gusto ko mag-serve. Hanggang sa naging lay missionary din po ako ng aming diocese. At eventually, sabi ko kay Lord, kasi kumukuha pa ako ng Bachelor of Elementary Education. Sabi ko, kahit maging teacher ako someday, magiging lay missionary ako forever. Sabi kong ganon. Pero dumating po sa punto na si Lord may ibang tawag sa akin. Sa aking pagiging missionary po, unti-unti ko pong naramdaman yung tawag niya na gusto niya akong maging missionary forever. Nung naramdaman ko, sister, yung tawag sa pagmamadre, ayaw ko pong tanggapin yun. Kasi meron akong pangarap sa buhay, ayaw ko pong tanggapin. Sabi ko, baka ko lang to kasi nga nagsiserve ako, ganon, baka masyado lang akong na sa service, kaya ganito din yung nararamdaman ko. So parang hindi ako makapaniwala talaga. But the call is, persistent yung call niya, yes. Sabi ko, bakit hindi nawawala? Hanggang sa iniwasan ko po yun. So, para maiwasan ko po yung call, na dati hindi ko po ginagawa. Sumama ako sa mga hangout ng friends ko, ganyan. Para makalimutan ko lang yung nararamdaman ko nakakaiba kasi ayoko pong entertain kasi meron akong pangarap sa buhay. May katigasan ng ulo ako, no? Ayun po, sa madaling salita, sa aking pag-iwas po sa tawag ni Lord na magmadre, ang dami pong nangyari sa buhay ko, pero kapag siya po talaga ang tumawag, wala na. Parang kahit anong pag-iwas ko, wala akong magawa. Hanggang sa dumating, sister, yung punto na nagtrabaho po ako nagturo ako sa private school. Nagturo po ako sa public school, and then nung nasa private school po ako, sabi ko, ang sarap talaga magturo sa mga kabataan. Sabi ko, kay Lord, nung hindi ko na po talaga kayang yung tawag niya, sister? Yes, sabi ko, sige na, tutugo lang ako, pero wag mo na ngayon, Lord, wag mo na ngayon. Sabi ko, pwede bang hayaan niyo muna ako na 10 years pa ako magtrabaho para naman matulungan ko pa yung family ko at kahit pa paano, makapagliwaliw pa ako. Layas talaga. Yung mga ganun po. Pero pangalawang taon ko pa lang sa aking trabaho, hindi ko na po talaga kinaya. Ayun, pumasok na ako last 2014, May 2014. So, kasi hindi ko na po talaga kinaya. Na-feeling ko, sister, kapag hindi ako tumugo nung time na yon, para ako mababaliw. Ang dami ko pong pinagdaanan kasi hindi po madali ang buhay na ito. Pero naniniwala kasi ako na siya talaga ang gumawa ng paraan, na kahit ayoko mismo, siya ang gumawa ng paraan. So na-convince rin ako na siya nga palang tumawag sa akin talaga. Parang nakikita ko, sister, no, sa kwento mo, parang nakikita ko sa'yo si Jonah, you know? Kasi, di ba, nakakailang sabi ang Diyos sa kanya, sa Nineveh, pero ayaw niya, no, nagre-resist din siya. Yes. Hanggang sa ang Diyos talagang kumuha sa kanya at dalhin siya kung para saan siya. Parang ganun ka din, sister, talagang sabi mo, ayaw mo talaga, parang hindi pa pwede, Lord, no? Pero, tama nga yung sinasabi mo na pag ang Diyos talaga tumawag, kahit na ayaw mo, kung ito yung plano niya sa iyo. Iba kasi yung plano natin, ano? Yung plano mo, ang dami mong plano. Ang dami ko pong plano, sister. Pero sabi ni Lord, meron pa akong mga gustong puntahan. Pero gusto ko rin pong sabihin sa inyo, mga kabokchat, na during my discernment period, talagang ang hangin, sister. Tinatangay na ako ng hangin. Aside from nag-attend ako ng youth encounter, nag-attend ako ng mga youth events sa aming diocese, nag-attend din po ako ng search-in sa Baptist Sisters. Kasi gusto ko po talaga na maging malinaw sa akin kung totoo ba talaga na tinatawag ako ni Lord. Parang hindi pa ako ma-convince that time. So nag-search-in po ako ng maraming beses doon sa Baptist Sisters sa amin sa Catanduanes. During search-in, kahit
ang purpose ko po ay talagang alamin kung tinatawag niya ba ako. Pero yung isip ko, ayoko talaga. Sister, isang beses po, isang gabi, naglalakad ako sa passage ng Baptist Sisters sa retreat house po nila. Kasi po before, para lang meron po kayong background, pangarap ko po maging engineer. And then, mag-asawa po ako ng architect. So, parang pinlanong talaga yung buhay ko. Mag-aanak kami ng 4, yung mga ganon. Tapos, sister, habang naglalakad po ako sa pathway nila, nakita ko po doon, sa dingding nila, meron po doon nakapaskil na, sabi doon, I am a doctor, I am an engineer, I am an architect, I am a teacher, I am a carpenter. So, lahat po ng profession nandoon. Tapos sa baba, Jesus. Grabe po yung impact nun sa akin, sister. Alam niyo po kung bakit kasi ambisyosa ako. Nangarap ako na maging engineer. Tapos yung asawa ko, architect, ganun. Sabi ko nung nabasa ko yung sister, sabi ko, parang sinasabi sa akin ng Lord na, ako yun. Ako yung pinapangarap mo. Sabi ko, ayoko nga. Ayoko nga, sabi ko. Pero, grabe talagang yung impact sa akin nung nabasa ko na yun. Kaya ayun, sister, sabi ko, grabe naman si Lord. Grabe siya. Hanggang sa, nagdasal pa ako, sister. Nakatulala na lang ako dun sa Blessed Sacrament. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako maging malinaw kung ano ba talaga yung buhay na gusto mo para sa akin. Ganyan. Pero kapag feeling ko ay susunod ako, nakakaramdam ako ng peace, sister, na hindi ko maipaliwanag, ganon. Iyon. Yeah. Natutuwa ako sa story mo, sister, no? Kakaiba talaga siya, no? Kasi sabi nga, it's not typically na gusto mo yung bukasyon na ito, no? Hindi mo to ginusto, pero nandito ka ngayon, no? Kung tatanungin kita ngayon, sister, na sa kabila ng hindi mo siya gusto, pero nandito ka ngayon, kung sa kasalukuyan ngayon, of course naman, sasabihin mo lang ginusto mo na, no? Pero hindi ka naman napipilitan. Hindi, sister. Actually po, sabi ko, parang si San Lorenzo na, kung ako man ay bibigyan ng 1,000 buhay. Yes, iaalay ko pa rin sa kanya. Mga kabokchat, hindi po ako nagsisisi. No regret na ako pa ay tumugon sa buhay na ito, sa pagmamadre. Ako personally, as an MCSC sister, fulfilled po ako. And ramdam ko po yung peacefulness sa buhay na to. Though hindi madali po, pero talagang convinced na ako na dito ako tinawag ni Lord. Although sinabi mo kanina, sister, you want to be a lay missionary. Yes. You are still a missionary. Yes, ang galing nga ni Lord eh. Kasi po, dumating din, sisters, sa punto na dahil marami akong friend from different congregations, so nahirapan talaga akong pumili. Nung convinced na ako, sabi ko, okay Lord, papasok ako. Pero saan mo ako gustong dalhin? Saan mo ako gustong dalhin? Ayun. So, dasal pa rin talaga para maging malinaw. At saka, mga kabokchat, ramdam din po kung alin din yung gusto ni Lord na congregation para sa akin. Yes, may nakalaan talaga para sa atin. Ramdam po yun, sister eh. So, during prayer, naramdaman ko po yun. Na kapag MCST, kakaiba. At saka, yun nga, nagustuhan ko po yung buhay na simplicity ng mga MCST. Ayun. Ayan po mga kabokchat, nakita niyo po yung istorya at narinig niyo po ang istorya ni Sister Chris na iba po sa ibang istorya ng ating mga naringgan na mga madre po. And isa nga, sister, may nababasa ako doon sa mga comments and then sa mga repost ng mga ating taga-subaybay na kung ano yung congregation na gusto nila. May sabi na they want MCST, ito na talaga, mga ganun, ano yung gusto mong sabihin sa ating mga taga-subaybay, especially doon sa may mga bukasyon, pero ganun din, parang nahihirapan din mag-decide or pumili. Pasensya na po, napakahangin dito sa Tayabas, pero ang sarap ng hangin dito. Alam niyo po mga kabokchat, kapag kayo po ay nakakaramdam ng kakaiba, kasi talaga pong kakaiba siya sister. Kakaiba na yung feeling na hindi mo siya maipaliwanag. Ganon. Kahit ako rin mismo sa sarili ko nung nakaramdam ako, sabi ko, ano ba ito? Parang hindi ko talaga maintindihan. Kasi nga, di ba, ang tawag po ng Diyos ay mystery talaga yon. Yung mystery ng pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. So gusto ko lang po sabihin sa inyo na hindi po madali ang tumugon sa buhay na ito. Unang-una ay ang family natin. Ako naranasan ko po na lahat kasi sila ayaw. So, yun pa lang, hirap na ako kung paano ako susunod sa Kanya. Pero dahil nga si Lord ang tumatawag at sinasabayan ko din lang po ng dasal, nung convinced na ako, pinagdadasal ko po sila na sa matanggap nila, ayun po. Pero pumasok po ako na hindi pa nila tanggap.
Natanggap po nila yun after siguro 4 years, ganyan. Nung 3 years, nung nag-profess na po ako. At saka po, hindi madali. Kaya kailangan niyo pong magdasal. Makinig kung ano ba talaga yung gusto ng Diyos para sa atin. Kahit nakaramdam po kayo ng tawag, kung wala po kayong cooperation, wala din po mangyayari. So, ang mahalaga po, meron tayong puso na marunong sumunod, puso na marunong makinig, at saka yung ba sister na pagpapaubaya. Kasi ang dami nating alalahanin sa buhay. Yeah. Yung family, yung future natin. Totoo po, convinced na ako, sige, dahil ang dami ng signs ni Lord na pinapakita. Kahit hindi ko po hilingi, ang daming signs niya binibigay na para talaga ako dito. So, na-convince na po ako nun. Pero sabi ko, takot ako sister. Kasi hindi ko alam yung future ko sa kumbento. Pero yun lang po talaga, yung assurance lang ng kanyang pagmamahal. Kasi kapag binigay po natin yung ating sarili, siya pong bahala sa atin at saka sa ating mga iiwanan. Kung kayo matakot, normal po ang matakot, oo. Pero ang kapalit po kasi nun ay pagpapaubaya. Yes, kasi nga sister, di ba gusto mo architect? Opo. And Jesus is the architect of our life. Yes. Yeah. Ayun. Yan po mga kabokchat. At alam ko po na-inspired din po kayo sa storya ng bukasyon ni Sister Chris. So sister, baka meron kang gustong i-shout out or batiin man lang sa Salamat atin? po sister. Meron pa akong gustong batiin sa ating mga kabokchat. Alam ko po sila po ay regular na taga-subaybay dito sa ating programa. Binabati ko po ang ating mga kapatid, mga aspirants dyan. Sila Cristel, Josel, Patrice, Dayan. And then, madami po sila, hindi ko na pati maalala sa ngayon, pero ang dami po nila mga kabokchat po natin from Capiz, from Diocese of Pasig, from the Archdiocese of Manila. Binabati ko rin po yung mga ARCAM employees sa Archdiocese po ng Manila. And of course, yung family ko po sa Catanduanes and sa Metro Manila. Ayan. Tsaka yung mga sisters po natin from different mission areas. Ayan. Yan. Kukunin ko rin pagkakataon sister na mayroon din kasi gusto magpa-shoutout na talaga pong masugid na taga-subaybay natin. Although they are still very young, no? Si Rayan Athena Porte and Dasha Sofia, sila po ay mga taga-Atimonan at estudyante po ng OLA, no? Our Lady of the Angels Academy. Hello sa inyong dalawa. Hello po. So, nabati ko na kayo. magkikita po tayo dito. Yeah, pwede kayo bumisita dito anytime, right sister? Yes. And kung meron po kayong katanungan at nais na mag-inquire, so magtanong po kay Sister Chris, no? So, sister, meron pa po bang gustong sabihin sa kanila or what? Wala na po akong gustong sabihin. Gusto ko na lang po magpasalamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. And then, normal po ang matakot, pahabol na sister. Pero magdasal lang po talaga kayo dahil si Lord po ang bahala sa inyo at sa family nyo. So, yun. Ang buhay po pagmamadre ay masaya. Oo. Meron pong hirap pero totoong masaya kasi kaya ako naman po pinangarap mag-asawa noon kasi nga parang ang saya ng buhay may asawa pero iba pala yung si Lord kakasentro sa kanyang buhay mo, no? Iba po yung joy. Iba yung saya kapag Yes. tumugon ka sa kalooban ng Diyos. Opo. Ayun. Yan. So, maraming salamat Sister Chris sa iyong panahon na ibinigay ngayon sa atin. So, Maraming salamat po yes, din. hindi pa po itang huli. Hanggang sa muli po mga kabokchat, ito po ang ating programang My Vocation is Love. Hashtag ang aking awit ay pag-ibig.